Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Tayo po ay natitipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito para sa ika-30 linggo sa mga karaniwang panahon. At kahit na medyo gumanda-ganda na ang panahon, sa misang ito patuloy po nating ipagdarasal ang lahat ng mga naapektuhan at nasalanta ng katatapos pa lamang na bagyo, lalong-lalo na po yung mga nabahaan, nawalan ng kabuhayan, at higit sa lahat yung mga namatayan dahil sa katatapos pa lamang na mga pagbagyo na naranasan natin itong mga nakaraang araw. We will remember them in our prayers. Na nawa ipadala ng Panginoon ang mga biyaya at pagpapala, gayon din ang konsolasyon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at pinagdaraanan sa kasalukuyan. Gayon din sa linggong ito, ipinagdiriwang din ng buong simbahan ang linggo ng mga nasa bilangguan. Kaya patuloy din nating ipagdarasal ang lahat ng mga bilanggo, gayon din ang mga nagtataguyod sa kanila, lalong-lalo na yung mga tinatawag nating nasa prison ministry at yung mga kawani ng gobyerno at ng pamahalaan na nag-aasikaso at nag-aalaga sa mga nasa piitan. Sana ang ating mga bilangguan ay maging daan tungo sa pagbabagong buhay ng mga taong minsan ay nagkamali. Sana sa pamamagitan ng kanilang karanasang iyon, hindi maging hadlang yung pagiging bilanggo para maranasan din ang pagbabagong puso at higit sa lahat yung pagkalinga ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa atin pong Ebanghelyo, narinig natin ang tagpo sa buhay ni Jesus, kung saan pinagaling niya ang isang bulag ng pangalan ay Bartimeo. Mga kapatid, kung ilalagay natin ang ating sarili sa katayuan ng isang bulag, hindi po madali ang maging bulag. Sa kaso ni Bartimeo, maghapon siyang nakaupo sa daan na mamalimos. Wala siyang kakayahan na suportahan ang kanyang sarili. Minsan iniisipan ng mga tao na baka kaya siya isinilang na bulag ay dahil pinarusahan siya ng Diyos. O di kaya naman, siguro may kasalanan ng kanyang mga magulang, kaya pinarusahan ng Diyos ang taong ito. Minsan pa, ang tingin sa mga bulag o iba pang mga may kapansanan ay parang pabigat lamang at walang silbi. Pero kung titingnan natin, sino nga ba ang tunay na bulag? Sa Ebanghelyo, makikita natin na may mga tao na pinakapigil-pigil siya. Pilit siyang pinatatahimik. At sa dinami-dami ng mga taong nakasaksi sa mga pangyayaring ito, sino ang nakakita sa naturang bulag? Ang nakakita sa naturang bulag na si Bartimeo ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang nakakita sa kanya nang sinabi niya, tawagin ninyo siya. Mga kapatid, sa buhay natin, paano nga ba natin tinitingnan ang ating kapwa? Nakikita pa ba natin ang kapwa natin ang may pagmamahal, katulad ng ating Panginoong Hesus? Sana katulad ni Hesus, makita nawa natin ang ating kapwa ng may pagmamahal, hindi lang may paghusga. Sana wag tayong maging daan para pakapigilan ng iba na makita ang mukha ni Hesus. Sana sa tuwing tinitingnan tayo ng ating kapwa, makikita din nila sa atin ang mukha ni Hesus. Kaya nga mga kapatid, minsan, kailangan nating aminin na tayo rin ay katulad ni Bartimeo, bulag sa maraming bagay. Magandang aminin natin na sa maraming mga pagkakataon, hindi natin nakikita ang kaparaanan ng Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos sa ating kapwa. Limitado rin kasi ang ating pananaw. Minsan ang mga mata natin ay puno ng iba pang mga bagay na pumipigil sa atin para makita ang biyaya at pagpapala ng Diyos.
Baka minsan ang mata natin punong-puno ng galit, kaya hindi na natin makita ang Diyos sa ating kapwa. Minsan baka ang mga mata natin ay hindi na nakikita ang kagandahan ng buhay dahil sa labis sa lungkot at pangungulila, mga karanasang mapapait at ayaw ng balikan. Baka minsan ang mga mata natin hindi na nakikita ang tama at mabuti at pilit nating tinatanggap yung kawalan ng katarungan at kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng tao. Minsan may mga pagkabulag na naglalayo sa atin sa kalooban ng Diyos dahil hinahanap na lamang natin parati ang mali sa ating kapwa at hindi na natin nakikita ang kabutihan ng kapwa. Kaya nga sa linggong ito, inaanyayahan tayo na tanungin ang ating sarili. Ano nga ba ang iyong pagkabulag? Baka katulad ni Bartimeo, kailangan nating humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos na makita ang lahat ayon sa kanyang pananaw. Sabi nga sa isang awit na pinasikat ni Father Mimo Perez, ang pusong may galit di maaring umibig, bulag sa wasto, alipin ang isip. Kaya buksan ang iyong mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Ganyan ang ginagawa ng ating Panginoon. Pag pinalaya tayo ng Panginoon, binubuksan niya ang ating mga mata. Kahit na maraming luha, kahit maraming sakit, minamahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin. At kapag tayo'y nabuksan ng ating mga mata, yun ang daan tungo sa ating paglaya. Kaya nga, sana maging katulad tayo ni Bartimeo. Hilingin natin sa Panginoon, ibig ko pong makakita. At sa paghiling natin ng biyayang ito, sana makita natin ang lahat sa pananaw ng Diyos. Makita natin ang biyaya na patuloy na makita ang grasya ng Panginoong Diyos na patuloy na dumarating sa ating buhay. Mga kapatid, bago ko po tapusin ang aking homilya sa araw na ito, nais kong magpasalamat po sa inyong lahat. Ito na po ang aking huling linggo bilang kura paroko dito sa parokya ng Nativity of Our Lady Parish. Noong nakaraang Huwebes, tinawagan ako ni Bishop at sinabing ako'y kanyang ililipat dahil mayroong pangailangan sa isang parokya. Hayaan niyo pong basahin ko yung aking liham pasasalamat na na-post ko na din sa social media accounts ng ating pong parokya. Pero for the benefit of those who do not have the social media accounts or those who are not subscribed, ito po yung aking liham. 6 years and 8 months ago, I had the privilege of becoming your parish priest. And what a wonderful and grace-filled journey it has been. These years have been filled with countless blessings, personal growth, and moments of deep joy. Though we faced challenges along the way, we overcame them together, strengthened by our faith, unity, and God's boundless blessings. As I reflect on our time together, my heart overflows with gratitude. We have not only enhanced our parish facilities, but also deepened our commitment to formation and reach out to those in need through our many outreach programs. Our liturgical celebrations have been rich in meaning, providing countless opportunities to encounter the Lord through prayer and devotion. Together, we responded generously to the call for greater stewardship and pananagutan. And even amidst the trials of the pandemic, we lean on the Holy Spirit and the loving guidance of Mary, our Mother, Maria Bambina. These moments in the life of our community fill me with pride and deep appreciation
for each of you. Now, as I prepare to embark on a new chapter in my ministry, I do so with a heart full of excitement and trust in God's divine plan. Like Saint Joseph, who faithfully protected Mary and Jesus on their journey to Egypt, I step forward with confidence. Like Mary, who trusted in God's will with her fiat, I move forward, certain that His grace will guide me through every opportunity and challenges ahead. I leave you in the capable hands of our new pastor and shepherd, Father Glenn William Relucio, along with the dedicated team ministry of the school directors. Kindly extend to them the same warmth, the same support, the same trust that you so generously gave me. I am confident that they will be embraced by the loving heart of this wonderful NOLP community. I carry with me countless cherished memories of our time together, and I will always treasure the friendship, the family spirit, and the unwavering support you have shown me. From the bottom of my heart, I thank you. May God's abundant blessings continue to be with you all. Maraming salamat po. Simula po bukas, ako po'y lilipat na doon sa susunod na assignment at ang kapalit ko po ay 3 pari. The NOLP will be a community of priests. So meron pong 3 paring mananatili dito, yung pong mga school directors po sa pamumuno ni Father Glenn. Siya po ang magiging head ng team ministry for NOLP. Kaya patuloy niyo po akong ipagdasal at asahan niyo po, kayo rin po ay magiging parating kalakip sa aking mga panalangin. Tandaan ninyo, kayo ang aking unang parokya. Sabi nilang una daw ay hindi nalilimutan. Kaya tandaan ninyo, lagi kayong nasa sa aking puso at panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.